siya sa operating room eh. Operahan na po siya. Baril po siya sa ulo. Kapag may nangyaring masama kay Dax, matutuwa si Moira. Kasi tagumpay ang mga plano niya. Si Ma'am Moira? Pero hindi ko kaya gawin yung binibintang mo sa akin. At kahit ano pa yung mommy ko, I'm still a doctor. And I still abide sa sinumpaan kong Hippocratic Oath. Sa pagkakaalam ko, isang oath lang ang sinumpaan mo. At yon ang loyalty sa nanay mong kriminal. And that's what you call the Hippocrata Oath. Ikaw ng superhero sa mata ni Lynette. Pero kahit na iniligtas mo siya, wala kang karapatang hawak-hawakan mong asawa ko. Walang ibig sabihin yun, Carlos. Dahil alam ko, wala akong ginawang masama. Pero kung bitiwala ka sa asawa mo, hindi ka dapat nagkakaganyan. Is that what you really want? Ha? Yung masira yung buhay ko? Yung pumatay ako? Ano pumatay? Sino papatayin niya? Si Dax? May nakapagsabi sa amin mula sa kulungan, napakana lahat ng nanay mo yan. So nag-uusap pa rin kayo. Tita Lynette, mami ko pa rin siya. I will not let her do more harm. Kaya nga pinahuli ko siya sa inyo sa Japan eh. Siguraduhin mo na nasasabi ka ng totoo, Zoe. Dahil sa oras na tumulong ka sa nanay mo sa kahit na anong paraan, para ka na rin kakuntsaba sa nangyari sa lolo mo. Doc. Magandang umaga, Doc. Ang gulo niyo. Nakasabay ko itong 2 taon nung papasok ako dito. Kumusta ka na? Nung nabalitaan ko na na-aksidente ka, nagmadali agad ako umuwi from my exhibit sa Iloilo para lang bisitahin ka. Tapos, alam mo, Ari, dapat di ka na bumalik eh. Dok, alam mo, sa totoo lang, hindi talaga ako nakapag-focus dun sa midterms exam ko kasi inaalala kita eh. Buti na lang, sila Nurse Evan tsaka Nurse Karen, sinabihan ako na okay ka na daw. Kaya ayun, bago ako pumunta dito, pumunta ako sa grocery para ibili ka ng paborito ko. Sa'yo yan. Thank you. Gusto mo yan. Hindi naman natin alam kung pwede sa kanya yan eh. Anong pake mo? Basta paborito niya yan, binili ko para sa kanya. Masyadong matamis yan. Baka hindi pa pwede sa kanya yan. Paborito niya nga yan eh, di ba? Alam niyo ang gulo niyo. Thank you, Regan. Palit mo lang dyan, please. Sige. Dito. Bulaklak. Doc, sinong nagbigay sa'yo ng bulaklak? Oo nga. Kanino galing yan? Oo nga. Kanino galing yan? May bago ka manliligaw? Si Miko ba nagbigay yan? Tito Michael. Good morning po. Sir Michael. Oh, Regan, nandito ka pala. Sir Michael, may nagdala po ng bulaklak kay Doc Annalyn. May bago yata siyang manliligaw. Alin? Ito po. Parang mabango pa naman. Parang kakabigay lang. Peso pa eh. Alam mo, pag nalaman ko kung sino nagbigay niyan, gugulpihin ko talaga yan. Ikaw? Ako, sasakalin ko. Ganyan o. Popyangin ko. Ikaw na dyan, ako sa likod. Oo! Popyangin ko. Ganyan o. Nang mabingi. Kahit sino pa yan. Talaga? Gugulpihin niyo? Oo. Malakas ka sa akin eh. Paano? Pati nga? Ganun o. Popyang o. Oh. Ay, grabe. Bahala sa likod. Ako sa harap. Oo. Talaga? Oo, sir. Tulungan niyo na po kami. Gusto niyo ba? Ay, may problema ba kayo? Ako nagbigay ng bulaklak na yun. Kaya pala ang bango. Kaya pala. Fresh na fresh. Hoy, kayong dalawa, makinig kayo. Bago kayo dumating sa buhay ni Annalyn, ako ang kauna-unahang lalaki sa buhay niya, ha? May problema ba kayo? Ano, popompyangin niyo ako? Gugulpihin niyo ako? Nagkakaintindihan ba tayo? Ano sabi niyo? Yan to. Kasi tanong ka. Ang gulo kasi. Lynette, I'm sorry for putting my niece's life in danger. Kung hindi ko siguro sinabi kay Annalyn na sundan ka, baka hindi pa napahamak yung pamangking ko. Ma'am Giselle, wala naman po kayong kasalanan. Hindi niyo po kailangan mag-sorry sa akin. Ang may kasalanan dito si Moira. Dahil sa kagustuhan niya na mapatay tong si Dax. Yan,
napahamak patuloy si Annalyn. Inisip ko pa paano kung siya yung nabaril. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kay Moira. Baka mamaya mapatay ko pa siya. I understand. Pero for sure si Moira ang nagpautos nun. But what I don't understand is how can she do it? Unless meron siyang connection sa loob. Ang sabi sa akin ni Chang Susan, may nagsabi daw sa kanya na kasamahan ni Moira sa kulungan na siya daw mismo ang nag-utos nun. You know what, Lynette? I'm uneasy na nakakagalaw pa rin si Moira even if she's in jail. What if ikaw ang isunod niya? Or me? Ako, Ma'am Giselle, huwag po kayong matakot. Kasi yan ang gusto niyang maramdaman natin. Isipin niyo siya tong nakakulong. Tayo malaya tayo, nasa labas tayo. Kaya dapat siya ang matakot, hindi tayo. Yeah, sabagay, you're right. Yeah, we should show her that we have the upper hand. Diba? Ano pong ibig mong sabihin? Well, siya ang unang nanggulo. Siya ang unang nambulabog. Pwes ibabalik lang natin sa kanya yun. And I'm gonna make her taste the best dish in town. And that is karma. Josa, ibigay mo itong niluto kong adobo kay Annalyn, ha? Nakakasiguro ko, sawang-sawa na yun doon sa pagkain sa Apex. Chang, makareact naman kayo. Kala nyo isang buwan na na-confine si Annalyn doon sa ospital. Isang araw pa lang ho. Huwag ko kayong mag-alala. Bibigay ko sa kanya. At huwag mong kakainan yan, ha? Kilala kita. Chang, akong bahala. Bibigay ko to kay Annalyn, tsaka tutulungan ko siya. Promise. Kundi nga lamang ba, may pinapagawa sa akin si Ma'am Giselle. Sasama talaga ako sa iyo, Akong bala nito, Chang. Bibigay ko to kay Annalyn, tsaka tutulungan ko siya dito. Ang bango. Chang, Josa. Ay. Pwede ba kayo makausap? Bakit si RJ ang naisip niyong tawagan instead of me? Sa nangyari kahapon? Ay, Doc, hindi totoo yan. Ikaw ang una naming tinatawagan. Kanya lang hindi ka sumasagot Mukhang meron kang inooperahan. Doc Carlos, pasensya na ho kayo ha, pero kasi ho talagang tinatawagan ho namin kayo, kaya lang ho hindi ho kayo sumasagot. At saka ho nasanay na ho kasi kami na sa tuwing may mangyayari kay Annalyn, si Doc RJ ho talagang tinatawagan namin. So, iniisip niyo pa rin na pamilya sila? Doc, hindi naman ho sa ganun ho yun, pero talaga naman ho tinatawagan ho namin kayo kahapon, hindi ho kayo sumasagot Pasensya na. I'll be frank with you. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niyo.